Marami pong mga bagay ang nagaganap sa ating paligid ngayon, lalo na po sa mga balita pong ating napapakinggan sa telebisyon. Andyan po yung isang nanay po na sinunog po niya ang kanyang 3 anak at pagkatapos niya sunugin ang kanyang 3 anak, ay siya mismo ay kinitil din niya ang kanyang buhay. At meron din naman po na ngayon ay pinag-iingat po tayong mga tao dahil meron na naman pong isang sakit na kumakalat na nakakahawa po. Ito po yung Mpox na talagang pinag-iingat ang buong sambayanan para po hindi po magkahawa-hawa pa. At meron din po mga nababalitaan natin sa TV na buong maghapon lamang na umulan ay dun sa lugar nila ay nagbaha ng lagpas tao. So, meron pong mga tao yung namatay dun sa sitwasyon na yun. So, bakit nga po ba nagaganap ang mga bagay na ito na merong paghihirap, pagdurusa, may mga krimen, may mga disaster na nagaganap? At bakit po ito pinahihintulutan ng Diyos na mangyari sa buhay natin? At iyan po ang titignan natin mula sa salita ng Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang TCFC Friday Devotion in the Word and in Prayer. So ngayon pong gabi, sa ating pong devotion at sa ating pong pananalangin ay ating pong itataas muna sa Panginoon ang lahat ng mga pangalan na nagbigay para po sa kanilang prayer request sa ating pong Panginoon. At sabi nga po ng ating pong Diyos, napakahalaga na sama-sama po nating itinataas at idinudulog sa Diyos ang lahat ng ating mga suliranin, lahat ng mga bumabagabag sa atin na ipagkatiwala natin sa Diyos. At iyan po ang gagawin natin ngayong gabi. So bago po tayo magpatuloy sa ating pong devotion ngayon, tayo po muna ay manalangin at humingi ng pasasalamat sa ating pong magbigay ng pasasalamat sa ating pong Diyos na buhay. Dakila ka, O Diyos, ikaw ay mabuting Diyos. Ang pag-ibig mo ay walang hanggan. Ito'y laging sariwa sa bawat umaga. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga oras na to na kami po, Panginoon, ay patuloy at malayang nakakalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, sa pagdulog namin sa iyong trono, sa iyong mahabaging trono, anuman pong karumihan, anuman pong kasalanan ang nasa aming mga puso, ito man po, Panginoon, ay naisip namin, na pagtagni-tagni namin sa aming imahinasyon, Panginoon, ito man po ay sa pamamagitan ng mga ikinikilos namin o sa pamamagitan ng pananalita namin, Panginoon, na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pagingdapatin mo kami sa iyong harapan at i-restore mong muli ang aming ugnayan sa iyo, O Diyos, upang ang tinig ng banal na Espiritu ay maging malakas, malinaw na dumating sa bawat isa na nakikinig ngayong gabi. At Panginoon, sa mga oras na to, tinatanggap namin ang kapatawaran na nagmumula sa iyo. At patuloy, Panginoon, na sa buhay namin ikaw ang kumilos, gumawa at pumatnubay sa lahat ng aming gagawin. At ito po, Panginoon, ay patuloy na maging ayon sa iyong kalooban. Ama, sa mga oras na to, amin din pong itinataas ang aming mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga pangalan para sa kanilang iba't ibang prayer request, katulad po ni Pastora Mira Pagalunan, Nestor Malto, Kian Regal Gonzaga, Dave Macli, Wilfredo Rafols, Emang Altamerano, Maribel Mayo, Lily Sicosana, Rene Manansala, Nestor Anyevas, Rachel Custodio, Rolly Hilahan, Maricel Hilahan, Renato De Jesus, Glenn Punzalan, Ofelia De La Cruz, Lena Paulos, Flora Abrugar, Rafi De Jesus, Myla Bendanya, Anthony Reyes, Romilyn Balane, Kelly Mendoza,
Efren Alamag, Cristino Deloy, Rosana Velasco, at si Tatay Onesimo. Panginoon, sila po yung mga kapatid namin na nagtataas ng kanilang prayer request sa iyo. Ano man po ito, Panginoon, ikaw po ang nakababatid ng kanilang mga prayer requests. Kaya sa iyo po namin sila itinataas at ipinagkakatiwala. Ama, patuloy na ang kalooban mo ang siyang maganap at masunod sa buhay ng mga kapatid namin ito. Bigyan mo po sila ng kapayapaan, ng kagalakan, kaginhawaan ng katawan, kagalingan na tanging nagbubuhat sa iyo. Patuloy ikaw ang kumilos at gumawa sa buhay ng aming mga kapatid na to. Katagpuin mo sila, Panginoon, sa mga oras na to. At sa amin pong TCFC New Building na nasa last phase na po, Panginoon, ng finishing. Lord, mula umpisa hanggang ngayon, Panginoon, ikaw yung Diyos na nagbigay, ikaw yung Diyos na tumulong sa amin, Panginoon. Kaya sa mga oras na to, pinasasalamatan ka namin, pinapupurihan ka namin. Patuloy pa rin po namin itong tinataas sa iyo, O Diyos, na yung lahat po ng mga pangangailangan pa ng aming pong church ay ito po'y matugunan pa, Panginoon, upang ito po ay maokupan na namin, magamit na namin, Panginoon, at patuloy na sa church namin ikaw yung mataas, madakila at maibagayway ang pangalang Jesus sa amin pong church, Panginoon. At patuloy na ikaw po ang maging bahala sa lahat po, simula sa lahat po ng gumagawa sa job, bigas and construction. Ama, ikaw na po ang magbalik sa kanila ng siksik, liglig at pagpapala na nagmumula sa iyo. Patuloy na kalakasan, lalo na po kay Kuya Andrew, sa kanyang buong pamilya. Kalakasan, Panginoon, kalusugan ang ipagkaloob mo po sa bawat isa, at sa mga nagtatrabaho, pag-iingat, Panginoon, ang inyo pong ipagkaloob sa kanila. At maging sa mga salita mo, Panginoon, na mahayag ngayong gabi, patuloy, Panginoon, na ito po yung magsisilbing lakas at gabay namin sa paglakad namin sa mundong ito. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na mabigyan mo kami ng kaunawaan sa iyong mga salita, at patuloy na ikaw ang mabigyan ng parangal, papuri sa aming mga buhay. Tanging kay Kristo lamang. Amen. Ang ating pong text ngayong gabi ay matatagpuan po sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, talatang 28. Ang sabi po dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala. So, ang talatang ito ay nagbibigay ng kapayapaan, ng pag-asa at pagtitiwala sa plano ng Diyos sa lahat ng mga kumikilala at nananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan, lalo na po sa panahon ng mga pagsubok at suliranin ng buhay. So, ito pong Romans 8:28 na atin pong binasa ay ito po'y talata sa Biblia na talagang minememorize ng lahat ng mga kumikilala at nananampalataya, sapagkat ito po yung nagbibigay lakas ng loob sa ating mga Kristiyano na anuman po yung mga pinagdadaanan natin, ito po yung nagbibigay lakas at kagalakan sa atin at pag-asa natin na anuman yung pinagdadaanan natin, lahat ng bagay na yan ay para sa ikabubuti ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. So dito po atin po munang tignan, ito pong sino po ba yung mga nananampalataya? Ito po yung mga taong may sumusunod sa ating pong Diyos, sumusunod, tumutugon at tumutupad sa Kanyang mga salita at nananatili saan? Sa salita ng Diyos. Ito po yung mga nananampalataya na sinasabi dito na siya yung sinasabi dito na all things work together for those
who love God. Who love God. Ito po yung mga taong nananampalataya. Ito po yung mga taong kumikilala sa ating Panginoon na kung saan yung kanyang mga salita binibigyan ng prioridad, ng pahalaga na kulang ang araw nila kapag hindi po nakapagbasa, di nakapakinig ng salita ng Diyos. Ito po yung sinasabing those who love God. Ito yung mga taong sumusunod, tumutupad at nananatili sa salita ng Diyos. So, maliwanag po yun mga kapatid, no? Sinasabi din po na ang lahat ng bagay ay tumutugon hindi lang sa magagandang pangyayari na nagaganap sa ating mga buhay, maging sa negatibong pangyayari din po na nagaganap sa buhay ng isang tao, lalo na sa buhay ng isang nananampalataya kay Kristo. Yung mga paghihirap na nararanasan mo ngayon, kung ikaw man ay nasa banig ng karamdaman, nahihirapan ka sa iyong sitwasyon na tila ba parang walang linaw kung ikaw ba ay gagaling o hindi na. O kaya naman ay nasa isang sitwasyon ka na ikaw po ay nawalan ng mahal sa buhay. Ito pong sitwasyon na to ay napakahirap na mawalan ng mahal sa buhay. O kaya naman meron kayong hindi pagkakaunawaan sa inyong buong pamilya. Pakatandaan po natin mga kapatid na ang lahat ng bagay na yan ay nagaganap para saan? Sa ikabubuti ng lahat ng mga nananampalataya o nananalig sa ating pong Panginoong Hesus. So, tandaan mo kapatid na sa gitna ng mga paghihirap at pagsubok na iyan ay gumagawa po ang Diyos para sa ating ikabubuti. So, ang mabuti po na sinasabi dito ay mula sa pananaw ng Diyos at hindi sa atin. At kung ano ang mabuti sa pananaw ng Diyos ay maaaring hindi maganda o palaging hindi maganda ang itsura at pakiramdam mula sa ating mga pananaw. Katulad na lamang po ng nangyari kay Pablo. Nung una po, 'di ba, siya po ay mahigpit na taga-usig ng mga kumikilala at nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Na siya po yung number 1 na talagang tumutuligsa o umuusig sa mga mananampalataya. Pero dumating po yung pagkakataon sa buhay ni Saulo. Saulo pa po siya noon na naka-encounter niya ang ating Panginoong Hesus doon sa the road of Damascus. So, nagkaroon po siya ng temporary blindness doon sa pangyayaring yun. At sabi ng Panginoon doon sa sitwasyon na yun, sino po kayo, Panginoon? Ako si Jesus, ang iyong pinag-uusig. Sabi po ng tinig ng ating pong Panginoong Jesus. So, mula po noon, nagkaroon po ng temporary blindness si Saulo. At doon po ay siya po'y pumunta sa isang lugar na sinabi ng Panginoon at doon pinuntahan siya ni Ananias at pinagpray po siya doon. Then, gumaling po yung temporary blindness na naganap kay Saulo. At simula po noon, si Saulo po ay naging number 1 na tagahayag ng salita ng Diyos. At dun po sa paghahayag ng salita ng Diyos na yun, ay hindi po naging madali kay Pablo sapagkat naranasan po niya yung ma-shipwreck yung kanyang sinasakyan na barko. Naranasan din po niya na hagupitin at pagbabatuhin na tila ba iniwan po siya sa labas ng tarangkahan na parang patay na. Pero siya po ay nakatayo pa at naranasan din po ni Pablo na siya po ay makulong ng maraming beses para lamang po maihayag ang
salita ng Diyos. So dito po, yung pong mga sitwasyon na naganap po kay Apostol Pablo ay tila ba parang hindi maganda. Hindi po maayos sa ating pong paningin. Kasi kung atin po itong titignan, ay ito po ay hindi mabuting pangyayari o kaganapan sa buhay ni Apostol Pablo. Pero, ito pong sitwasyon na to, ito po ay ginamit ng Diyos ang mga bagay na iyon. Yung siya po ay hagupitin, siya po ay makulong, siya po ay nagkaroon ng temporary blindness at kung ano-ano pa. Ito po ay ginamit ng Diyos. Mga bagay na iyon para saan? Para sa ikabubuti. Dahil sa pangyayaring iyon kay Pablo na ay lumaganap pa po lalo ang salita ng Diyos sa iba't ibang dako pa po ng lugar, di ba po? Tapos marami pa po ang nadagdag na kumikilala at nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus noong mga panahon na yun ni Apostol Pablo na siya'y naghahayag na ng salita ng Diyos. So yung pong mga pangit na sitwasyon na sa tingin natin ay pangit ay nagaganap po sa buhay natin para sa ikabubuti. Naging mabuti po yung naging sitwasyon ni Pablo na siya pa'y mahagupit, maranasan po niya yung iba't ibang pagsubok, iba't ibang paghihirap upang yung salita ng Diyos ay lalo pang lumaganap sa lahat ng dako na mapuntahan niya. So sa atin po ngayon, mga kapatid, na tagasunod ni Kristo, kung ano man po ang sitwasyon na atin pong nararanasan, na atin pong pinagdaraanan sa mga oras na ito, kinalalagyan sa mga oras na to, pakatandaan po natin na ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat at siya po ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na nagaganap sa buhay mo, sa buhay ko, ay pinahihintulutan ng Diyos na maganap at mangyari. Ito'y para sa ating ikabubuti. Maging Ate Egi, maging ito man ba ay yung mawalan ako ng mga mahal sa buhay, o ako'y mawalan ng trabaho at malaman ko pa na sa kabila ng nawalan ako ng trabaho, nalaman ko pa na may matindi akong sakit, may mga problema pa akong kinakaharap, may mga utang pa ako na dapat kong bayaran. Yes po, lahat po na yan nagaganap sa lahat ng mga nagmamahal kay Kristo. Ito po yung mga tagasunod, mga nananampalataya. Ito po yung nagaganap sa buhay natin para po sa ating ikabubuti at para po maganap ang dakilang layunin ng Diyos sa buhay natin. Ang plano po ng Diyos ay hindi po para tayo ay parusahan o pahirapan sa mga sufferings na ating pong nararanasan, kundi ang plano po ng Diyos ay tayo po sa gitna ng mga nararanasang pagsubok na yan ay bigyan po tayo ng buhay na pag-asa. Maaring sa ngayon ang tingin mo sa nararanasan mo ay pangit at hindi maganda sa iyong pakiwari, pero darating sa punto ng buhay mo na sasabihin mo, ay, kaya pala nangyari ang mga bagay na ito na sa tingin ko ay hindi maganda, sa tingin ko ay pangit na sitwasyon, ay meron palang dakilang plano, may gagawin palang maganda ang Diyos doon sa sitwasyon na iyon. Kaya kahit na mahirap na sitwasyon ang kinakaharap mo ngayon, na tila ba parang walang katapusan ang nararanasan mong problema, kabi-kabila, hindi pa natatapos tong isa, meron na namang daragdag na isa, at meron pa, meron at meron pa. So, mayroon na naman dumaragdag na suliranin. Maya't maya, hindi pa natatapos yung isa, meron na naman darating na isa. Palagi po natin pakatandaan, mga kapatid, na ang Diyos
sa gitna ng iyon ay gumagawa. Kahit na po ito po ay hindi natin nakikita o kahit na ito'y hindi natin nararamdaman, may ginagawa ang Diyos na mas malaki at ito'y isang bagay na hindi pa natin lubos na mauunawaan sa ngayon. Pero darating po ang pagkakataon o punto ng buhay natin na sasabihin natin, kaya pala nangyari ito ay dahil para sa ikabubuti ko, para sa ikalalago ko bilang Kristiyano, bilang nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Ang lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin ay ginagamit ng Diyos para maisakatuparan ang kanyang dakilang layunin at plano para sa ating sarili mga buhay at sa buhay ng ibang tao. Wala pong sayang sa ating mga pinagdaraanan. Lahat po ng iyan ay gagamitin ng Diyos upang maganap ang kanyang layunin o purpose sa ating mga buhay. Patuloy lang tayong magtiwala sa Kanya sa kabila ng lahat ng nagaganap sa ating mga buhay. Huwag tayong susuko at manatili tayo na kumikilala at nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus hanggang sa kawakasan ng ating mga buhay. Ito pong Romans 8:28 ay ito po'y isang talata na talagang pwede nating panghawakan sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating mga buhay. Kung ano man po yung mga iba't ibang sitwasyon na ating pinagdaraanan, mga kapatid, makasisiguro tayo na ang Diyos na nagpaumpisa na gumawa sa buhay natin ay Siya pa rin magtatapos nito hanggang sa pagdating ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya pakatandaan natin, kapatid, walang sayang sa nagaganap sa buhay mo. Ito ay para sa ikabubuti mo at sa dakilang plano ng Diyos para sa buhay mo at sa buhay ko. Ano man pong sitwasyon yan, hindi ko po alam sa mga oras na to yung kinakaharap nyo. Pero palagi natin tatandaan at pauulit-ulitin ko po na makapangyarihan ng Diyos. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay at alam niya ang makabubuti para sa atin. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, yung kanyang isip o yung kanyang thoughts ay hindi natin thoughts. Yung kanyang isipan ay hindi natin isipan, sapagkat ang isipan natin ay short-sighted lamang. So panghanggang dito lang at may hangganan, pero ang Diyos natin na lumalang sa bawat isa sa atin na alam ang pinagdaraanan mo sa mga oras na to, alam niya ang makabubuti para sa iyo. Kaya habang tayo ay dumaraan sa pagsubok na yan, todo kapit lang tayo sa Lord. Huwag na tayong bibitaw hanggang dulo ng buhay natin. Maging katulad tayo ng isang tuko na kahit anumang ug-ug sa puno ng mga tao para lang siya matanggal ay hindi po siya natatanggal kasi todo ang kanyang kapit sa puno. Ganun din po tayo sa Lord. Maging todo ang kapit natin na hindi na tayo kailanman bibitaw sa Kanya. At magagawa lamang po natin yan, mga kapatid. Hindi po dahil sa sarili nating lakas, kundi dahil pa rin sa tulong at paggabay ng ating Panginoon. Kaya patuloy po na ito pong Romans 8:28 ay maging life verse po natin sa lahat ng oras at pagkakataon ng ating mga buhay, na lagi nating sasalaminin na lahat ng ito ay nagaganap, maging pangit man sa paningin natin, pero ito po ay para sa ikabubuti ng lahat ng mga nagmamahal kay Kristo, sa ating pong Diyos, at tinawag ayon sa kanyang panukala
sa kanyang plano at ang plano ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi tayo para pahirapan, kaya ibinigay yan, mga pagsubok na yan ay para tayo pahirapan. Hindi. Ito pong mga pagsubok na ito na dumarating sa buhay natin ay maging dahilan para mas lalo tayong kumapit, mas lalo tayong manampalataya, mas lalo tayong magtiwala na may magagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Isa lang ang dapat nating gawin, ang magtiwala ng lubusan sa Kanya. Na ito po'y atin na lagi nating itataas sa Diyos. Lagi nating ipagkakatiwala sa Kanya sapagkat maraming mga bagay po ang nagaganap sa buhay natin na una sa tingin natin na parang wala ng katapusan at hindi natin malalagpasan. Pero kapag ibinibigay po natin sa Diyos at alam natin na ito pong mga bagay na to na nagaganap sa buhay natin ay para sa ikabubuti natin. Para po yung layunin ng Diyos ay matupad sa atin. Na pagdating ng panahon, ang maparangalan, ang madakila sa buhay natin ay walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po aming Diyos na sa iyong kabutihan na patuloy mong ipinapaalala sa amin na ang bawat nagaganap sa buhay namin, Panginoon, ito po ay pinahintulutan mo na maganap sa amin. Hindi para kami pahirapan, Panginoon, hindi para kami makita mo, Panginoon, na kami ay malugmok, kundi, Panginoon, ito pong nararanasan namin ng mga suliranin, pagsubok, problema, sakit man yan, karamdaman, nawalan man kami ng mga mahal sa buhay, Panginoon. Mas ito po yung maging dahilan na mas lalo kaming kumapit, mas lalo kaming magtiwala, at mas lalo kaming umasa sa iyo, Panginoon. Lord, patawad sa mga panahon na kami po ay dumaraan sa pagsubok na hindi ka namin napapahalagahan. Patawad, Panginoon, na mas nabibigyan namin ng malaking pagtingin ay yung sitwasyon na aming kinakaharap. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na sa bawat pagdaraanan pa namin mga problema o pagsubok ng buhay, tulungan mo kami, Panginoon, na ang makita namin, ang palakihin namin sa aming mga buhay ay hindi yung kundi ikaw, o Diyos, yung ma-magnify sa buhay namin, ang maging malaki sa buhay namin. Dahil Lord, ang plano mo ay hindi kami para pahirapan, kundi kami, Panginoon, ang plano mo ay bigyan mo kami ng bukas na maganda at may buhay na pag-asa, hindi po dito sa lupa, kundi doon sa langit, na kami po na kumikilala at nananampalataya sa iyo, na hanggang sa dulo ng aming mga buhay ay nakakapit, nakasalig sa iyo, Panginoon, ay kakasamahin mo kami doon sa langit, sa buhay na walang hanggan, na wala ng hirap, na wala ng suffering, Panginoon, na wala ng sakit na mararanasan. Kaya maraming salamat, O Diyos. Palagi mo po kaming tulungan sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyang magpaalala sa amin ng lahat ng iyong mga itinuro, ng lahat ng iyong mga salita, na siyang magiging saligan namin, na magiging lakas namin upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa iyo sa pananampalataya namin sa aming Panginoong Jesus. Lord, ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin. Kalooban mo ang siyang parating maganap, masunod sa aming mga buhay. Patuloy na sa iyo kami aasa, patuloy na sa iyo kami kakapit, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na sa paglakad namin sa mundong ito, ang makita sa amin ay ikaw, O Diyos, na makapangyarihan, na kumikilos, gumagawa sa buhay namin. At siyang magtatapos nito hanggang sa pagdating ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po. Patuloy na sa buong isang linggo, ito po ay aming itinataas sa iyo. Hindi po namin alam ang mangyayari mamaya o maging bukas. Pero tulungan mo kami, Panginoon, na maging handa palagi, na maging prepare kami, Panginoon,
kami ay may pananampalataya, kami, Panginoon, ay may ugnayan sa iyo, O Diyos, upang bumalik ka man, Panginoon, maratnan mo kaming gising, handa, at kami, Panginoon, ay makasama mo doon sa langit. Salamat po, patuloy na sa iyo namin itinataas, pinagpapasalamat, at ang papuri, pagsamba at pagdakila ay sa iyo lamang, Jesus. Wala nang iba pa. Amen. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.